24 oras. Programang maaasahan at mapagkakatiwalaan. Tanging hangad ay serbisyong totoo. Tulad ng Petron Gasol. Ang sigurista, Petron Gasolista. Nagbabalik ang unang balita, mga igan, isang motorsiklo ang pumailalim sa pampaserong bus sa Quirino Highway sa Novaliches, Quezon City. Darito ang detalye ng report ni Oscar Oida. Sino mag-aakalang makakaligtas pa ang sakay ng motorsiklong ito matapos pumailalim sa isang pampaserong bus sa bahaging ito ng Quirino Highway, Novaliches, Quezon City? Mismo ang rider nito, halatang di makapaniwala na nagtamo lamang siya ng ilang galo sa kanyang braso. Kwento niya, bandang alas 11 ng gabi nang tumbukin umano ng pampaserong bus ang kanyang motorsiklo. Sa laki umano ng bus, agad siyang nawala ng kontrol at sumemplang. Paano ka nakababa? Paano na lang ako, sir, eh. Buwelta naman ang driver at konduktor ng bus. Bigla raw sumingit sa kanilang harapan ng motorsiklo. Dahilan umano para matumbok nila ito. Pantay yung takbo. Bigla ka sisingit sa ulan na nakadiretso yung bus. Hindi makikita agad ng galing ng driver yon. Buti pang araw at mabagal ang takbo ng bus kung nagkataon. Buti ka mo, mabagal din yung takbo ng bus, pare. Kundi patay ka, pre, maniwala ka sa akin. Tumagal lang tumagal ang pagtatalo, pero tila walang gustong umamin sa kung sino ang may pagkakamali. Kaya tuloy ang investigasyong isinasagawa ng mga otoridad. Paalala sa lahat, maging maingat lalo't panahon ng Kapaskuhan kung kailan halos ang lahat ng sasakyan nagmamadali sa daan. Ito ng balita si Quezon City, Oscar Oida, reporting. Natakot. Katotohanan, yan po ang panata sa inyo ng GMA News and Public Affairs. At dahil ang bawat pagtatapos po ay naguhudyat ng bagong simula, sa pagsasara ng taong 2011, isang espesyal na serye ang aming inihanda para sa inyo. Handog namin sa inyo ang 10 kwento ng pag-asa at pagbabago, ng pagwawaksi sa mali, at pagpupursiging gawin ang tama. Ito po ang panata ko, pangako ng bawat Pilipino. Sa ating unang pagtatanghal, isa pong ginang napasimuno ng bingguhan sa kanilang lugar ang nais ng magbagong buhay. Ang kanyang panata sa special report ni Susan Enriquez. Parang masaya ba? Pag marami kami, pagpalipas oras lang naman namin. Siyempre, masama ang tingin sa mga kapitbahay namin. Kaya may balak na nga ako nga ihintok. Ang larong nag-umpisa lang bilang isang simpleng libangan. Nagsimulang tayaan. Pag 50 ang saya, 5% ang tong. Kaya naiipon namin. Minsan nakatong ako ng higit 100. Hanggang sa naging araw-araw ng sugalan sa gitna pa mismo ng daanan. Abutin pa alas 6 yan sila magbibinggo. Pag nanalo, masaya. Pag natalo naman, wala. Sa kabila ng napakarami ng pag-aaral na nagpapatunay sa mga negatibong epekto ng pagsusugal, marami pa rin ang nalululong at nasisira ang kinabukasan dahil dito. Kaya naman marami mga sugal ang tahasan ng ipinagbabawal. Habang ang ilan na pinapayagan, mahigpit na minomonitor ng gobyerno. Nakaka-istorbo kasi sa kapitbahay namin yung pagbibinggo. Maingay. Imbes gagawa na lang kami trabaho sa bahay namin, nasa sugal. Kaya ngayon, si Aling Maria gising na. Minsan, yung mga nanay, pag nakapunta sa bingo, ang mga bata di pa mapakain. Pag kahit gutom, kaya iyak ng iyak yung mga bata. Kapag ang sugal daw pala ay naging isa ng bisyo, madalas sa hindi, ito rin ay nagiging perwisyo. Manalo ka man, pero mas malaki pa ang talo mo sa bingo. Kaya naisipan ko nga, itigil ko na yung pagbibingo ko. Ang oras daw sa pagbibinggo, gagamitin na niya sa mga mas makabuluhang gawain. At ang perang pinangtataya, itatabi na lang sa mga mas importanteng bagay. Panata ko,
ititigil ko na yung pagbibingo sa lugar namin. Siya si Aling Maria at ito ang kanyang panata. Para sa unang balita, Susan Enriquez reporting. Abangan po mamaya ang ikalawang kwento ng Panata Ko, Pangako ng Bawat Pilipino. Matataas sa opisyal ng North Korea nagluluksa sa pagpanaw ng kanilang leader na si Kim Jong-il. Pinangunahan ng anak ni Kim Jong-il na si Jong-un ang pagbibigay pugay sa kanyang ama na naging leader ng North Korea sa loob ng 17 taon. Nakaburo si Kim Jong-il sa Mausoleo kung saan nakalibing ang kanyang ama na si Kim Il-sung na naging leader din ng kanilang bansa. Umanaw si Kim Jong-il sa edad na 69 dahil sa atake sa puso. Nakatakda siyang ilibing sa December 28. Pangulong Noynoy Aquino panauhin pagtangal sa pagdiriwang po ng anibersaryo ng Sandatang Lakas ng Pilipinas ngayong araw. At mula sa Capaguinaldo, may live report si Oscar Oida. Oscar? Yasigan, ilang oras na lang mula ngayon ay magsisimula na nga ang selebrasyon para sa ika-76 na anibersaryo ng AFP. Kaya naman kanina pa lamang madilim pa nang abutan natin ay puspusan na ang isinasagawang preparasyon dito sa may grandstand ng Camp Aguinaldo kung saan nga isasagawa ang naturang selebrasyon na may temang bayanihan, kapayapaan, kaunlaran. Pangungunahan ito mismo ni Pangulong Noynoy Aquino at ng bagong hirang na AFP Chief of Staff na si Lieutenant General Jesse De Llosa. Inaasang aabot sa 1,000 katao ang dadalo sa pagdiriwang. Ilan sa magiging tampok sa selebrasyon ay ang exhibition ng PMA Baguis Class of 2012 Silent Drill Company. Ang parada ng mga sakyan ng AFP na magpapakita umano ng kakayahan at kahandaan ng sandatahang lakas. At ang pagbibigay pugay sa 14 na personel ng AFP na malaki umano ang naitulong sa AFP Internal Peace and Security Plan. Inaasahan din ang flyby na aabot sa 31 aircraft at ang skydiving demonstration na pangungunahan ng AFP skydiving team. Samantala, Iga, na napag-alaman natin na kung ikukumpara raw sa mga nakaraang anibersaryo, celebration anibersaryo noong mga nakaraang taon, ang anibersaryo ngayong taon ay higit na mas magiging simple raw. Sa katunayan, hindi na raw tinuloy yung Christmas party ng AFP. Ito ay para daw magbigay daan do sa mga ipapadalang tulong sa mga kababayan nating nasalanta ng bagyong Sendong sa Mindanao. Igan? Maraming salamat, Oscar Oida, nagulat live mula sa Quezon City. Presyo ng regular at unleaded gasoline tumaas ilang araw bago magpasko. At Bianca King at Eugene Domingo tutulong daw sa mga sinalanta ng bagyong Sendo. Paul Pauli, tutok lang sa unang balita. Sa movie na ito, kundi tayo din mga kids. Humanda na sa kakaibang pamaskong handog na alay